Good morning mga kamoto. At ngayong araw ay araw ng Martes. Tayo ay papasok na sa ating trabaho. At dahil nga nag-i-error ang ating mga camera, ay ilang vlog yung nasayang sa atin. At yung biyahe ko din yun, yung hindi ko na pakinabangan kasi nagkaroon tayo ng mga error sa ating camera. At kahit ako ay error din. At ayun nga, nung nakaraan, ang naging problema sa atin is yung camera natin sa front ay hindi ko pala siya na-set ng video. Naka-set pala siya ng camera, kaya yung akala ko ay nagre-record, hindi pala. At hindi ko rin napansin na pagka pala nagre-record tayo ay nagbiblink yung kulay red na light. Hindi ko napansin yan. Pangalawa, yung helmet camera ko ay na-set ko pala siya ng ng slow mo. Naka-slow mo siya. Kaya nalaman ko lang yun. Mag-ano na ako, maglilipat na ako ng video natin sa ating computer. Nakakapanlambot mga kamoto kasi syempre dumaldal ka na dumaldal, hindi mo pala mapapakinabangan. Pero ganun talaga, lesson learned sa atin yung mga kamoto. Ang susunod, alamin muna natin, tingnan muna natin, double check muna natin. At ang susunod naman na biyahe natin ay naging problema na naman ulit. Ang nangyari, nasayang din mga kamoto. Ang naging problema naman dito sa yung video niya, naka-stop lang pero tuloy ang record. Yung voice, okay yung voice, diretso, tuloy-tuloy yung salita ko doon. Ang problema, naka-stop lang yung video, tapos matagal bago lumipat. Parang putol-putol siya yung video niya, samantalang yung audio dire-diretso. Ang tagal niya bago lumipat, kaya nasayang din yun. Hindi natin napakinabang. At yun nga, ang isang nakita kong problema doon sa actually sa ano ko yan sa bagong camera natin DJI Action 4. May settings pala akong nagalaw doon mga kapunta. Kaya nagtataka ako. Yung unang nabili ko siya, sinubukan ko yung video niya at na-upload ko naman siya ng maayos. Tapos yung may tutorial doon sa YouTube about doon sa settings, sinundan ko na parang doon nagkanda leche. Parang hindi ko alam kung mali din yung settings doon o mali lang yung pagkakaintindi ko, kaya mali yung nagawa ko. So ang ginawa ko ngayon, para maulit-ulit, para mabalik sa dati, nireset ko na lang, factory reset yung camera natin bago, para bumalik sa dati. At yun, nung sinubukan ko kagabi, nag-try ako mag-video sa amin, sa bahay.
Tapos nilipat ko sa computer. Okay naman siya, okay na siya. Gumagana siya ng maayos. At ang habol ko nga sana doon, kaya nag-vlog din ako ng mga nakaraang araw dahil bago tong camera natin, yung Action 4. At sinubukan ko lang na ilagay dito sa helmet gamit din yung mic na without adapter, parang ang mic adapter na kagaya nung sa Hero camera. Parang napanood ko doon na pwede yung adapter na wire lang na type C papuntang microphone agad. At yun yung kailangan kong malaman para ito na yung gagamitin ko pang helmet. Kasi kung hindi maganda ang ang record natin ito, ay ililipat ko ulit yung Hero 8 natin dito sa helmet. At itong DJI natin ay ilalagay ko naman dun sa windshield, dun sa front camera natin. Pero kung mag-work siya ng maayos, ay ibebenta natin ang ating Hero 8 para bibili tayo ng isa pang Action 4. Para parehas na lang tayo ng battery na aalagaan at i-charge. Mahirap din kasing papalit-palit pa, pati charger, kailangan dalawa yung dala mo. So ang gagawin natin ngayon, makabili pa tayo ng isang Action 4, bibili na tayo ng bibili na tayo ng charger na yung tatluhan. Tapos siguro makakaya na yan hanggang tatlo na lang yung battery. Alam ko bitin nyo, pero pwede na siguro yan. At ngayon ay dito na tayo sa Araneta. Pero gusto ko pang magmotor. Ano bang oras na? Sige, ang gagawin ko ngayon ay para medyo mababa ang biyahe ko, ay iikot muna ako dito. Hindi na siguro ako akit ng Skyway, dito na lang sa ilalim. At mag-u-turn na lang tayo ng Quezon Ave. Kasi kung aakit ako ng Skyway, baka mapasarap ako. Ay malate naman ako. Malate naman ako ng pasok. Ilang araw na din kasi akong nalilate. So nakakahiya. Bago pa tayo sa trabaho natin. At kung may maibibigay kayo sa aking idea kung ano ba ang mas magandang gamiting camera, ang Hero, ang GoPro, o ang DJI, para kasing medyo natutuwa ako sa DJI na to dahil parang malawak yung kuha niya at maliwanag sa gabi. Not unlike dito sa Hero 8 ko, yung nakaraan, nag-vlog ako sa gabi. Hindi ko halos makita video. Hindi ko lang alam kung nasa setup ko din ng night mode, mga ganun, may mga ganun. Na dadala na kasi ako mag-pipindot-pindot dito sa mga camera natin dahil minsan nawawala ako sa setting at nagiging error pa ito sa pag-vlog natin. At ngayon ay siguro dadaan tayo ng Banahaw para may itatanong tayong pyesa doon para doon sa Honda City natin na customer.
At alam niyo ba mga kamoto, sinubukan ko lang to, ngayon ko lang sinubukan to, ang mag-charge sa front camera natin sa Hero 8. Kung ito ba ay advisable ang gamitin mo habang naka-charge. Wala bang magiging epekto to sa camera natin? Ngayon ko lang siya sinubukan. Pero sa Hero 9 parang pwede ata, hindi ko lang alam dito sa 8. Dahil nga medyo mabilis na rin mag-lobat yung camera natin. Dahil luma na yung mga battery. So sinubukan ko to. Hindi ko kasi na-charge kagabi ng matagal yung mga battery natin dahil nakalimutan natin. At kaninang umaga ko lang naalala pag gising. Kaya kulang mga 30% lang yung tatlong battery, puro tag 30% lang yung naging charging. Kasi nga kahapon ginamit ko, nag-vlog ako kahapon, yung nga yung naging resulta ng recording natin. Putol-putol yung video. At alam nyo ba mga kamoto, ang lugar na ito, ang bagsakan ng mga surplus. Surplus sa ating mga sasakyan, mga Japan surplus, andito mga bagsakan. Dito tayo nakakakuha ng mga original na surplus. Para sa kotse natin, kay CRB, dito ako bumibili. Kasi minsan kasi mas matibay pa ang surplus na original kaysa bumili ka ng brand new na replacement. Kuya, meron tayong molding para sa Honda City. Molding sa pinto. Sa loob. 2016. Oo, yung ganyang rubber sa loob. Yung nakaganon sa loob. Oo, yung rubber. Honda City 2016. Rubber, yung weather strip, yung parang ganon. Yung nasa loob, pinakadikit doon sa body. Oo. Itim. Oh. Oo nga, no, hindi ko napansin kung kasi nawala, hindi ko napansin yung kasamahan eh. Pero may makukuhanan tayo. Laping mamaya, baka mamaya babalik ako. Titingnan ko muna kung anong kulay. Ano bang kulay sa'yo? Kulay itim yung sasakyan, pero hindi ko alam kung anong kulay nung ganun. Gray yung rubber. Sige, titingnan ko muna para sigurado. Hanapin na lang. Oo. Sige. Kaya magkano, sakit mo ako para hindi gawin. Sige. Ano ba? Message na lang kita. Sige. At ayun mga kamoto, meron ako isang linaw na nakita doon. At susubukan muna nating magtawag sa mga supplier natin ng brand new. Pero pag wala tayo nakita, susubukan na natin yung surplus.
At ito namang surplus na to ay papa-approve naman natin yan sa customer natin na ang kinapit natin ay surplus dahil mas maganda nga to at matibay. At ipapakita ko sa inyo kung saan yung magiging shop natin, kung saan tayo magtatrabaho by next year. Dahil ito nga ay ginagawa pa. At dito na ako itatalaga. Itong building na to, kung makikita nyo itong building na to. At tayo ay nakabase ngayon sa Wash and Go, Santol. At ang isa nga sa job description natin ay pupuntahan ko ang mga shop ninyo, ang mga tindahan ninyo para alokin kayo ng mga langis na produkto natin. Ito ang Hydropure. Ang Hydropure ay gawa din ng Repsol. Kaya subok at kalidad at kilala. Quality ang langis na to. At ito rin ang ginagamit natin sa ating mga sasakyan. Yung nasa Motec company pa ako, ito rin ang ginagamit natin. Motec ay isa rin sa malaking automotive service center sa Pilipinas. Ang Rapiday ay isa rin sa tumatangkilik ng langis na to. Ang Rapiday ay isa rin sa pinakamalalaking kumpanya ng automotive service center sa Pilipinas. At dito tayo galing. Dito tayo nagmula. Dito tayo natutong magtrabaho ng automotive sa Rapiday. Ito ang kauna-unahang company na pinasuhan ko, ang Rapiday. Bago tayo napunta sa Dubai, sa AutoPro. At pagkagaling nga natin ng AutoPro sa Dubai, ay dito naman tayo nagtrabaho sa Motec. At ito nga, umalis na tayo sa Motec at andito na tayo sa Wash and Go. Ang Wash and Go ay hindi lang car wash ang ginagawa. Meron din tayo mga preventive maintenance. At ang isa nga sa ginagamit nating langis dito ay ang Hydropure. Oh my God! Wow! Ang Corumaya ay isa na rin sa lumalaking automotive service center dito sa Pilipinas. At Hydropure din ang ginagamit nito. At ngayon nga ay may nilabas tayo na bagong langis. Ang Hydropure pa rin to, pero ito ay pang motorsiklo. Ang langis na ito na pang motorsiklo ay meron pang scooter, meron pang big bike. At sarado pa sila. Napaga pa tayo. Kala mo mag-iikot pa tayo pero hindi na tayo nakaikot.
Kaya doon na lang, ang ginawa natin ay nagpunta na lang tayo sa Banawi para i-inquire yung piyesa natin. At ayun mga kamoto, andito na tayo. At hanggang dito na lang ang video natin. At abangan po natin ang ating mga susunod na video. Maraming salamat. Goodbye.